Bili na kayo mga suki! Galing pa sa Bulacan to mga paninda ko. Siguradong dekalidad ang mga tela na ginamit dito. Murang-mura lang. Maya, may benta ka na ba? Parang antumal lang pasok ng pera ngayon ano? Ay oo nga po aling ising eh. Kaso baka ganun talaga. Kahit may pera mga tao, nagiging practical na rin siguro sila. At saka yung iba mas gusto sa mall. Pero laban lang, makakabenta rin tayo. Ayan ang gusto ko sa'yo eh. Napaka-positibo mo sa buhay. Naalala ko tuloy ang lola mo. Sumalangit nawa si Lola Aling Ising. O siya, babalik na rin ako sa pwesto. Good luck sa atin. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Maya sa babaeng lumapit sa kanya. Sa araw-araw ng kanyang buhay, ganito ang laging eksena. Siya na rin kasi nagmana ng kanilang negosyo simula nang mawala ang kanyang lola. Samantala, isang itim na luxury car ang pumasok sa loob ng palengke na tila may hinahanap. Sa loob nito, naroon si Marco Monteverde, ang mayamang binata na nagmamay-ari ng isang malaking kumpanya sa bansa, ang HRM Clothing. Layunin ng kumpanyang ito na magbigay ng dekalidad na damit para sa mga namimili. Sir, sigurado po ba kayo na nanditong hinahanap yung mga habe? Sabi sa akin ni Mami, dito lang daw ang tindahan na matandang yun. Alam mo naman kung gaano kalaga sa pamilyang tela na ginagawa nila, hindi ba? Opo sir, pero habang tumatagal kasi, pasikip na ng pasikip ang daanan sa dami ng tao. Baka mahirapan tayo makalabas. Hindi makasagot si Marco sa bagay na sinabi ng kanyang driver. Alam niya sa sarili na tama ang sinasabi nito. Sige, hintayin mo ako dito at ako na maghahanap. Sir, ano po? Sir, sandali lang. Hindi na napigilan ng driver ang pagbaba ni Marco sa loob ng sasakyan. Desperadong lalaki na makita ang kanyang hinahanap. Hanggang sa maya-maya lang, isang tindahan ng underwear ang kanyang nadaanan at nakuha nito ang atensyon niya. Ang texture na to, parang pamilyar siya. Bulong na sambit ni Marco na lumapat ng kanyang kamay sa tela. Hi Pogi! Bibili po kayo ng brief? Mura na yan Pogi. 250 na lang 3. Tama-tama, baka ikaw ng unang benta ko. Buong ngiting pag-entertain ni Maya sa lalaki nakatayo sa kanyang harapan. Tinapunan ni Marco ng isang tingin ng dalaga. Nanatili naman ito nakangiti sa kanya. Akmang aalis sa sana si Marco at hindi na sana papansinin ng babae nang muli itong magsalita. Pogi, anong size bang hanap mo? Small po ba? Tumaas ang kilay ni Marco at muling tumingin sa dalaga. Small? Ano sinasabi mong small? Brief sir, small size po ba? Buong senserong tanong ni Maya na para sa kanya ay wala namang ibig sabihin. Miss, excuse me. Sa tingin mo ba, small ang size ko? Inosenteng tumingin si Maya sa ibabang bahagi ni Marco, saka muling tumingin sa mukha nito. Yes sir, small lang kayo. Kasya na sa small. Don't worry, may garter naman ang mga brief natin. Anong kulay po bang gusto nila? Napahagod na lang ng sentido si Marco dahil pakiramdam niya ay minamaliit siya ng dalaga. Miss, large ang size ko, okay? Kahit hindi halata sa suot ko ngayon, I am large. Sa tangkad ko to, akalain mo small ako. Sir, okay lang yan. Huwag ka na po mahiya. Size doesn't matter naman eh. Sa inis si Marco sa kakulitan ni Maya, kinuha niya ang 3 large na brief at binigay sa dalaga. Pack this 3, I'll buy it. Sure ka sir? Baka it will fit me. Mas marunong ka pa sa akin. Impit namang natawa si Maya dahil sa sinabi ng lalaki. Sige po, thank you for buying. Masayang pagbati ng dalaga at padabog namang kinuha ni Marco ang brief na nabili niya nang wala sa oras. Matapos ang pangyayaring yun, inis na bumalik si Marco sa kanyang sasakyan. Sir, kumusta? Nakita niyo po bang hinahanap niyo? At saka ano yung dala niyo, sir? Let's go back to the company. Nasira ng araw ko. Sige po, sir. Sa pagdating ni Marco sa loob ng kanyang opisina, leave my office now. Utos niya sa kanyang assistant. Dali-dali namang umalis ang lalaking assistant ni Marco dahil sa takot. Kinuha ni Marco ang biniling brief at mabilis na sinukat sa loob ng kanyang shower room. I knew it.
Large nga talaga ang size ko. It suits me well. Babaeng yun. Sino siya para maliitin ako? Inisasambit ni Marco na tila hindi makamove on sa nangyari. Samantala, abala si Maya sa pag-aayos ng kanyang paninda dahil malapit na lumalim ang gabi. Nakailang benta ka, Maya? Naku, aling ising napakatumal. Maya-maya lang, kumunutan noon ni Maya ng isang kahon na napansin niya sa mga brief na nasa harapan ng kanyang tindahan. Ano to? Sambit ni Maya sa kinuha ang pula at maliit na kahon. Napatungan kasi ito ng ibang brief kaya hindi niya napansin nung una. Oh my gosh, singsing ba to? Diamond ring? Gulat na sambit ni Maya at mabilis na napatakip ng labi. Sino nakaiwan ito? Anya, hanggang sa maya-maya lang. Isang tao lang naman na mukhang mayaman na pumunta sa stall ko kanina. Hindi kaya sa kanya to? Oh my gosh, mukhang importante pa naman ang singsing na to. Nag-aalala ang sambit ni Maya. Kinabukasan, naghintay si Maya sa kanyang tindahan. Nagbabaka sakaling muling bumalik ang lalaking yon. Ngunit malapit ang sumapit ang gabi, hindi na ito nagpakita. Shucks, mukha pa namang engagement ring tong singsing na to. Agad na kinuha ni Maya ang kanyang cellphone. Nagbabaka sakaling may makitang clue sa social media. Hanggang sa isang video ang dumaan sa kanyang feed. Ngayong araw ay gaganapin ang proposal ni Marco Monteverde sa kasintahan na si Trixie. Excited ng lahat para sa dalawa. Sambit ng isang anime vlogger sa video. Nalaki ang mga mata ni Maya na makita ang lalaking tinutukoy na nagsasalita. Shucks, ito yun. Siya yung lalaki kahapon. Sandali, alam ba niyang naihulog niyang singsing? Lumingon sa paligid si Maya at labis na nag-aalala. Malapit lang sa lugar na to ang venue. Sigurado makakaabot ako kapag binalik ko to. Anya, saka nagmadaling umalis. Samantala, halos sa baliktad ni Marco ang kanyang opisina sa kahahanap ng singsing na ibibigay sa nobya. Sir, inanap na rin po namin sa bawat sulok ng kalsada pero hindi po talaga namin nakita. Huwag kayong titigil sa paghanap. Sigurado nandiyan lang yon. Opo, sir. Pagod na sumalampak si Marco sa kanyang upuan at halos guluhin na ang kanyang buhok. Bakit ngayon pa talaga nang wala ang singsing? Pinasadya ko pa sa Europe ang isang yon. Inis niyang wika sa sarili. Maya-maya lang, tumama ang tingin ni Marco sa kanyang cellphone at nakita ang pangalan ni Trixie. Hello, babe? Hello, papunta na ako sa venue, Marco. Ano ba kasing sasabihin mo sa akin? Sikreto muna, babe. See you there. Pilit at pagngiti ni Marco. Matapos ang tawag, napasandal na lang siya sa inis. Ihanda ang kotse. Ibili niyo ako ng kahit anong diamond ring. Make sure it's worth it. Utos ang binata sa kanyang mga tauhan. Yes, sir. Matapos ayusin ni Marco ang lahat ng bagay, agad siyang pumunta sa venue upang ibigay ang sorpresang matagal niyang pinaghandaan. Kabadong nakatayo ang binata sa itaas ng isang entablado habang mga nagbi-video ay nasa kanyang harapan. Hinihintay ang malaking announcement na sasabihin niya. Sir Marco! Kumunatan noon ang binata nang marinig ang malakas sa sigaw ng isang babae. Tumatakbo ito patungo sa kanyang kinaroroonan habang nakataas ang kamay. Ikaw? Sambit ng binata saka nakitang hawak nitong kahon. Nasa yung singsing ko? Nagtatakang wika ni Marco. Halos habol hininga si Maya na makalapit sa binata. Sir, sorry. Naiwan niyo po ito kahapon sa tindahan ko nang bumili kayo ng brief. Masyadong malakas ang tinig ni Maya at halos lamunin ng lupa ang binata dahil sa sinabi nito. Will you shut up? Ibigay mo nga sa akin yan at umalis ka na. Utos si Marco na halos pabulong sa dalaga. Sige po. Ngunit ang ibigay ito ni Maya, dumulas ang singsing sa kanyang kamay dahilan upang mahulog ito sa sahig. Pumuntong hininga si Marco at lumuhod upang damputin ang singsing. Sa pagyuko ng binata, narinig niya ang sunod-sunod na tunog ng kamera at pag-flash ng mga ito, dahilan upang manlaki ang kanyang mga mata. Congratulations, Sir Marco! Sigaw ng mga tao na walang ideya sa mga nangyayari.
Inakala ng mga ito na ang pagluhod ni Marco ay tanda ng proposal nito sa babaeng kaharap. Anong ibig sabihin nito, Marco? Sa mga oras na yon, galit na dumating si Trixie sa venue at sunod-sunod ang luha ng dalaga. Nagkakamali ka ng iniisip, Trixie. Pagtanggi ni Marco at agad na tumayo. Mabilis na lumapit si Trixie sa dalawa at inapunan na matalas sa tingin si Maya. At sino ka naman? Ilan pa? Ilan niyo pa ako niloloko? Dahil sa labis sa gulat, hindi na nakatugon pa si Maya sa mga nangyayari. Trixie, please. Lawakan mong pag-iisip mo. This is just a mistake. Lawakan ng pag-iisip? Anong akala mo sa akin malitang utak? Tama na, Marco. Break na tayo! Galit na sambit ni Trixie at malakas na sinampal si Marco. Ouch! Ang sakit nun! Side comment naman ni Maya na napatakip pa sa kanyang labi. Umiiyak na umalis si Trixie at hindi na siya napigilan ni Marco. Dahil sa takot, sumunod na umalis sa mga vloggers sa venue at naiwan si Marco at Maya sa loob. Hindi na mabilang ni Maya kung ilang beses siya napalunok dahil sa malaking gulo na nagawa niya. Sorry po sir, I have to go. Mabilis na tumalikod si Maya at akmang aalis na sa kanilang kinatatayuan. Ngunit mabilis na hinila ni Marco ang kanyang braso dahilan upang muli siyang mapaharap. At saan ka pupunta? Aalis ka matapos mo sirain ang lahat? Sir, hindi ko naman po sinasadya. Hindi sinasadya. Baka nga ninakaw mo pa tong singsing ko. Hoy, hindi sir ha. Naiwan niya doon sa tindahan ko ng brief. Shh! Also, tigilan mo na ang pagbanggit sa brief na yan. Yun naman talagang totoo. Shut up, miss. Alam mo, wala kang ibang dapat gawin kung hindi ayusin ang gulong ginawa mo. Ha? Bakit ako? Dahil ikaw may kasalanan. Nagmagandang loob lang naman akong ibalik ang singsing mo. Sino ba lumod sa harapan ko? Shut up, okay? You owe me at kapag hindi mo ako tinulungan, ipapasara ko yung tindahan mo. Mariing napalunok si Maya dahil sa sinabi ni Marco. Get lost! Inisasigaw ni Marco saka lumakad palayo sa dalaga. Halos hindi naman maipinta mukha ni Maya dahil sa gulong pinasok niya. Ano ba naman to? Sana pala hindi ko na lang sinauli. Sa pagsapit ng umaga, abala mga tao sa palengke sa pag-aayos ng kanilang paninda. Nasa isang itim na kotse ang huminto sa malaking bahagi ng palengke. Wow, mukhang mayaman ng isang tuwa. Ano kaya nangyari nandito siya sa palengke? Sambit ni Aling Ising at lumapit sa kinaroroonan ni Maya. Mariin naman napalunok ang dalaga na maalala ang mga bagay na nangyari noong nakaraang gabi. Aling Ising, magbabanyo lang po ako. Ikaw na munang bahala sa mga paninda ko ha? Sige, iha. Nagmamadaling lumakad palayo si Maya. Iniisip na matatakasan niyang binata. Samantala, tumas ang kilay ni Marco ng aksidenteng masulyapan ng dalaga na lumakad palayo. At talagang wala kang planong panagutan ng ginawa mo. Inisasambit ni Marco. Mabilis na lumabas ang binata mula sa kotse at hinabol si Maya. Natatarantang lumakad naman ng dalaga patungo sa tindahan ng mga isda at doon siya naabutan ng binata. At saan ka pupunta? Mariing napalunok si Maya na makita si Marco sa kanyang harapan. Sir, ayaw mo na ako mabuhay ng payapa. It was a mistake, hindi po ba? Alam ko, kaya nga tutulungan mo kung itama ang mali. Napakamot na lang si Maya dahil sa sinabi ng lalaki. Ano ba dapat ang gawin ko? You will come with me and you will explain everything to my fiancé. Muling napabuntong hininga si Maya. Oh siya, sige na. Good. Nanlaki ang mga mata ng dalaga na maramdaman ng palad ni Marco nang hawakan siya nito sa kamay. Pakiramdam niya ay tila may kung anong kuryente ang gumapang sa kanyang palapulsuhan. Ang lambot at ang init ang kamay niya. Sambit ng dalaga sa kanyang isip. Mabilis na iniling ng dalaga ang kanyang ulo. Ano ba tong iniisip ko? Naipit na nga ako sa sitwasyon, ganito pang ginagawa ko. Sa pagdaan ni Maya sa harap ng kanyang tindahan, nakita siya ng kasama. Oh Maya, bakit kasama mo yung gwapong binata? Naku, Aling Ising, mahaba pong kwento.
Sandali lang, kailangan ko na pong magsara muna ng tindahan. Itorbo kasi tong poging to eh. Ang aga mo namang magsara. Ngumiti na lang si Maya at agad na sinara ang kanyang tindahan. Nakatitig naman si Marco sa kanya at binabantayan ang bawat kilos niya. Matapos ang pangyayaring yun, ay sumakay si Maya sa kotse, habang ang mga tao sa palengke ay nakasunod ng tingin sa kanila. Diyos ko po, lalamunin na yata ako ng lupa. Ulang pa yan sa kahiyan na ibinigay mo sa akin. Kunita noon ni Maya na tumingin sa binata. Sandali nga sir, bakit parang kasalanan ko pa ngayon ng lahat? Yes, kasalanan mo talaga ang lahat. Kung hindi ka lang pumunta sa venue, maayos sana ang proposal ko and also, hindi mo naman kailangang ibalik ang singsing dahil nakabili na ako ng bago. Ay, sorry ha. Nagmagandang loob lang naman ako. At saka hindi ka ba kilala ng jowa mo para pagdudahan kayo ng sobra? It's none of your business, okay? Nang makarating ang dalawa sa opisina ng mga Monteverde, hindi mapigilang mamangha ni Maya sa paligid. Wow, in fairness mayaman ka nga talaga sir. Pagpuri ni Maya. Sa pagpasok ng dalawa sa loob, agad na nag-usap ang mga ito. Now, here's the deal, Maya. Or ano pa man ang pangalan mo. Tulad ng sabi ko, tutulungan mo ako magpaliwanag sa girlfriend ko. Oo na, alam ko na yan. O sige na, gawin na natin para matapos na to. Napahagod na lang si Marco ng kanyang sentido at napailing. Fine. Sir, sorry to disturb you. Pero may nakuha kaming impormasyon na nakita raw ng mga tauhan si Miss Trixie. Sabi ng mga ito, pumasok daw siya sa isang restaurant. I guess, magandang opportunity ito para makausap niyo siya na maayos. Sunod-sunod na mungkahin ng tauhan ni Marco. Tama ka. Sige, ihanda niyo kotse. At ikaw, sumama ka sa akin. Sambit na lalaki kay Maya. Mariing napalunok na lang si Maya at tuluyang walang nagawa. Sumakay ang dalawa sa kotse at pumunta sa restaurant kung nasan si Trixie. There she is. Sambit ni Marco na makita ang kanyang nobya. Nagbabaka sa mukha ni Marco ang lungkot habang minamasdan na nobya. Nakaupo ito at nagkakape sa loob ng restaurant. Don't worry sir, ako nang bahala magpaliwanag. Ani Maya dahil nakita niya ang mukha ng binata. Hindi ko akalain na ganito pala kalaking epekto ng bagay na nagawa ko. Ngayon ko lang naisip na masyado siya nasaktan sa nangyari. Sa pagbaba ng dalawa sa kotse, aray! Sambit ni Maya nang tumamang ilong niya sa likod ni Marco dahil sa biglaan nitong paghinto. Ano ba? Bakit bigla ka nalang tumigil? Huwi ka ng dalaga sabay himas sa ilong niya. Hindi naman sumagot si Marco. Nalalaki ang mga mata ng binata habang nakatingin sa glass wall ng restaurant. Bakit ba kasi? Ano bang tinitignan? Sa paglingon ni Maya, maging siya'y nagulat sa kanya nakita. Nakaupo sa loob si Trixie habang may kasama lalaki. Masaya nagkukwentuhan ng dalawa. Hanggang sa maya-maya lang, tuluyang naghalikan ng dalawa. OMG! Totoo ba ito nakikita ko? Mariin namang kiniyom ni Marco ang kanyang kamay at galit na pumasok sa loob. Trixie, anong ibig sabihin nito? Panimulang wika ni Marco. Marco, anong ginagawa mo rito? Nandito ako upang magpaliwanag sana sa'yo, pero mukhang ikaw dapat na maipaliwanag. Tumaas ang kilay ni Trixie at tumama ang tingin kay Maya na ngayon ay kasama ni Marco. Talaga? Coming from you habang kasama mong babae mo? Miss Trixie, let me explain. Hindi ako babae ni Sir Marco. It was a mistake at hindi kami magkakilala. Sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Wala na akong pakialam kung ayaw mong maniwala, Trixie. Now tell me, who's this guy? Sandaling tumahimik si Trixie at tinignan ng kasama niyang lalaki. Saka muling bumalik ng tingin kay Marco. He's my boyfriend and we've been together for years. Nagulat si Marco sa bagay na narinig. Years? Yup. To tell you the truth, pinatulan lang naman kita dahil alam kong mapera ka. Mabuti na rin yon at hindi natuloy ang proposal mo sa akin dahil hindi ko masisikmurang maikasal sa lalaking masyadong mamas boy. Mariing kinuyom ni Marco ang kanyang kamay. Anyway, nabili mo na naman na lahat ng luho ko sa buhay. Also, the media already know what happened at siguradong big trouble ka na ngayon sa mami mo.
Mabuti na lang at hindi ko pa siya nakikilala. Tumingin si Trixie kay Maya at ngumiti. Bakit hindi na lang siyang ipakilala mo? Total, nakita naman na ng lahat ang mukha ng babaeng yan. Sarkastikong sambit ni Trixie. Tumayo siya at kinuha ang kamay na nobyo. Let's go. Umalis na tayo rito at masisira lang ang araw natin. Sa paglayo ng dalawa, nanatiling tulala at nakatayo si Marco. Tila hindi matanggap ang mga nangyari. Sir Marco, pasensya na kung hindi umayon sa plano nangyari. Baka naman mainit lang ang ulo niya. Baka naman prank lang to. Pilit na pagpapakalma ni Maya sa binata. Dahan-dahang umupo ang binata sa upuan sa kayumuko. You can go na. Wala ka nang dapat pang gawin para sa akin. Po? I said leave. Iwan mo na ako mag-isa. Halos tumulo ng balikat ni Maya nang sigawan siya ni Marco. Ngunit imbes na umalis, umupo si Maya sa tabi ni Marco. Saka kinuha ang panyo na nasa kanyang bulsa. Heto, alam ko kasing iiyak ka kaya ibibigay ko na lang to sa'yo. I'm sorry. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan sa nararamdaman mo. Pero wala namang masamang umiyak ka. Sunod-sunod na saan ni Maya sa binata. Tumaas ang ulo ni Marco at tumama ang tingin sa dalaga. Salamat. Tugon niya saka kinuha ang panyo. Nang magtama ang tingin ng dalawa sa isa't isa, hindi mapigilan ni Maya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Bakit ganito nararamdaman ko sa babaeng to? Sambit ni Marco sa sarili. Agad namang umiwas ang tingin si Maya at mabilis na tumayo. Sige na sir, aalis na ako. Wala siya nagawa kundi ang tumakbo at lumabas ng restaurant. Ayos lang kaya talaga siya. Kahit hindi pa ako nagkakajowa, alam kong masakit yung sinabi ng babaeng yun. Kinabukasan, nakapalumbaba si Maya habang tulala ang mata. Oy, Maya, ayos ka lang ba? Kanina ka pang tulala dyan. Kasi naman po Aling Ising, hindi maalis sa isip ko yung problema ko eh. Bakit? Ano ba problema mo? Yung lalaking sumundo sa'yo kahapon? Agad na napatingin si Maya sa babae. Ha? Hindi po ah. Ay nako Maya, kilala kita at ang tabas niyang mukha mo. Bata ka pa lang, alam ko na kapag may inisip ka. At sandali nga, pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo, iha? Po? Sige po. Mayroon kasi akong pa-order na kakanin doon sa bayan. Baka pwedeng ikaw mag-deliver. Ako nang bahala sa paninda mo. Hetong address. Napakamot na lang ng ulo si Maya at tinanggap ang plastic na ibinigay ng babae. Sige po Aling Ising, ako na pong bahala. Makalipas ang isang oras, nakarating si Maya sa isang gusali kung saan naroon ang customer ni Aling Ising. Kamot ulo ang dalaga habang nakatayo sa labas ng building. Tignan mo nga naman, dito pa talaga ako dinala ng paa ko. As in? Dito sa kumpanya nila Marco? Sunod-sunod yan sambit habang nakatingin sa malaking building. Ay, ano pa nga bang magagawa ko? Nandito na eh. Sa pagpasok ng dalaga, kunot ang kanya noon na makitang nagbubulungan ng mga receptionist. Lumingon siya sa paligid at nakita ang magarbong pulang kotse na huminto sa harapan ng glass door. Good morning po, Mrs. Monteverde. Pagbati ng mga tao sa babae. Excuse me, sino siya? Bulong ni Maya sa babaeng receptionist. Siya nanay ni Sir Marco, kababalik niya lang galing sa ibang bansa. Nasaan ang anak ko? Agad na napalingon ng mga tao na magsalita ang babae. Ma'am, nasa opisina po siya. Lumakad ang babae at nagtungo sa elevator. Mariin naman napalunok si Maya sa mga nakita. Kailangan ko nang i-deliver tong dala ko. Hindi magandang kutob ko sa mga mangyayari. Sambit ng dalaga. Agad siyang tumungo sa marketing department. Hindi naman niya napansin na malapit lang ito sa opisina ni Marco. Samantala, abala si Marco sa pagtatrabaho nang biglang pumasok sa opisina ng kanyang ina. Good morning, son. Sopistikadang pagbati ng nanay ng binata. Ma'am, anong ginagawa niyo rito? Kunot noon naman tanong ni Marco. Bakit? Masama bang bisitahin ng anak ko?
I cannot believe na ganyan mo ko salubungin. Hindi naman sa ganun ma. I'm just... Anyway, nandito ako dahil sa bagay na napanood ko from my assistant. Totoo ba na nag-propose ka ng kasal sa isang tindera? I made an investigation about the girl at hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang taste mo. Isang buntong hininga ang ginawa ni Marco. Ay, it was just a mistake ma. Huwag mo nang intindihin ng bagay na yun. Well, dapat lang dahil hindi ako papayag na sa isang tindera lang mapuntang anak ko. Anyway, nahanap mo na ba ang manghahabi? Muling tumas ang ulo ni Marco at umiling. I found out na matagal lang patay ang matandang mga habi mama. Ang mga telang gawa niya ay dekalidad at sa tingin ko, mas aangat ang produkto natin kung bubuhayin muli natin ng mga tela galing sa kanila. You're right, son. The thing is, they're a good supplier at silang nagpataas sa sales natin. We need them back. Tumungo si Marco at sandaling natahimik. Maya-maya lang, tumama ang tingin niya sa pinto na makitang kaunting pagbukas nito. Dahilan upang kumunot ang kanya noo. Sandali lang miss, baka order yung kasamahan ko eh. Sambit ang sekretarya ni Marco. Good morning sir, excuse me may kukunin lang po. Anya. Natulala naman si Maya na magtama ang tingin nila ni Marco. Ikaw? Sambit ang binata. Mariing napalunok si Maya. Hello, again? Dahil dito, napalingon ang mami ni Marco at kumunot ang noo. Sandali nga, you look familiar. Sambit ng babae. Hanggang sa nanlaki ang mga mata niya nang maalala kung saan siya nakita ang dalaga. Ikaw yun nasa video? Agad na tumayo si Marco at lumakad ang mabilis sa kinaroroonan ni Maya. What are you doing here? Anya. Hinawakan niyang kamay ni Maya at agad na hinila palabas ng opisina. Hindi niya akalaing hihilahin niya si Maya hanggang sa labas ng gusali. Sandali nga, nag-deliver lang naman ako ng kakanin. Hoy, saan mo ba ako dadalhin? Reklamo ng dalaga. Shut up! Sakay! Ha? Ngunit walang nagawa si Maya kaya sumakay na lang ito sa kotse na walang ideya sa mga mangyayari. Hoy, ano na naman bang kinaiinit niyang ulo mo? Wala naman akong ginagawang masama, hindi ba? We need to talk. Kunot ang noo ni Maya habang nakatingin sa lalaki. Hanggang sa maya-maya lang, tumigil ito sa pagmamaneho at tumingin sa kanya. Just shut up. Mas better na hindi kita hinayaan makita ni mommy dahil sa oras na makilala ka niya, hindi mo magustuhan ang gagawin niya. Ha? Ano naman sinasabi mo? Look, alam na ng mommy ko tungkol sa pagkakamaling proposal at sigurado akong kilala ka na niya. Ano naman ngayon kung kilala na niya ako? Maya, hindi mo alam ang sinasabi mo. Ginagawa ng mom ko lahat ang bagay na gusto niya at dahil sa nangyaring kahiyan, umabot ng balita sa ibang kumpanya kaya hindi niya ito mapapalagpas. In short, she can make your life miserable. Mariing napalunok si Maya habang diretsyo nakatingin kay Marco. Hanggang sa maya-maya lang, naputol ang pag-uusap ng dalawa nang marinig nila ng sunod-sunod na katok sa pinto. Sir, excuse me po, hindi po ito parking lot. Sambit ng isang lalaki sa labas. I'm sorry. Tugon naman ni Marco matapos ibaba ang salamin ng bintana. Sandaling natulala ang lalaking kumatok na makita ang dalawa. Perfect. Bagay kayo sa game na ginagawa namin ngayon, sir. Mayroon po kaming couple game. Gusto niyo sumali? 100,000 ang premyo. Kumunot ang noo ni Marco na marinig ito. No, I'm not interested. Yung 100,000, cash ba yun? Excited naman na tanong ni Maya na tila kumikinang ang mata. Yes, ma'am. Sali tayo. Agad na hinawakan ni Maya ang braso ni Marco. Kumunot naman ang noo ng binata at tinignan ng kamay nito. No, bakit ako sasali dyan? Ang dami mo namang arty. Laro lang naman to, sir. Sasali po kami. Excited ang wika ni Maya at agad na hinila palabas ng kotse si Marco. Wala naman nagawa ang binata. Sa loob ng isang malawak na park, naroon ang mga couple na inalok na lalaki na lumahok sa palaro. Anong klaseng game naman kaya to? Natutuwang sambit ni Maya. Isip bata. Huwag ka na nga magreklamo dyan. Pera din yun oh. Basta kapag nanalo tayo, sa akin na yun ah. Mayaman ka naman eh. Whatever. Makalipas na ilang oras,
Unti-unting naubos ng mga players sa field hanggang sa 2 na lang ang natira. Okay, for our last game, larong pang barangay lamang to Madali lang to. Kung sino na makaubos ng mansanas na hindi gumagamit ng kamay, siyang mananalo. Excited at desperadang nanalo si Maya kaya na magsimula ang laro, agad siyang kumagat sa mansanas. Dahil walang ideya sa ganitong mga palaro, tinulak na lang ng labi ni Marco ang kalahating pisngi na mansanas na nasa pagitan nila ni Maya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dahil sa makinis sa balat ito, mabilis na dumulas ang mansanas sa labi ng binata, dahilan upang lumapat naman ang labi ni Maya sa kanya. Kapwa ng lalaki ang mga mata ng dalawa na maglapat ang kanilang mga labi. OMG! Bakit mo ko hinalikan? Gulat ang sambit ng dalaga. Anong ako? Hindi ba ikaw ang sumunggab sa akin? Hoy, hindi Bakit ko naman gagawin yun? Sabay na napalingon ng dalawa nang sabihin ng announcer na tapos ng laro at hindi sila nanalo. Napakamot na lang ng ulo si Maya dahil sa pagkadismaya. Sa pagbalik ng dalawa sa loob ng kotse, nabalot ng katahimikan ng paligid. Ano ba to? Bakit ang bilis ang tibok ng puso ko? Bakit naman ganito? Lihim na sumulyap si Maya sa binata at diretso lamang ito nakatingin sa manibela. Nagugutom ka ba? Gusto mong kumain? Pagputol ni Marco sa katahimikan. Oo, sige. Pagdating ng dalawa sa restaurant, nanatiling tahimik ang mga ito. Ang awkward naman ito. Bulong ni Maya. Story sa nangyari kanina, di ka sinasadya. Natulala ang dalaga na marinig ang bagay na sinabi ni Marco. Totoo ba to? Nagsusorry ka? Yes, dahil alam ko may mali rin ako. Pasensya na. Muling wika ng binata. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Bakit parang kamati sa pula ng mukha mo? Mapula ba? Hindi tisay lang siguro ako. Anya na halos hindi na mahanap ang sasabihin. Impit namang natawa si Marco sa inakto ng dalaga. You know what? Sa tingin ko dapat tigilan na natin tong pag-away natin. We unexpectedly met each other at hanggang ngayon, pinagkikita pa rin tayo ng tadhana. Baka naman it's time para tumigil na tayo sa bangayan. Sandaling natawa si Maya sa tinura ni Marco. Kung sa bagay tama ka, sa tuwing nakikita tayo lagi tayo nag-aaway. Anyway, I'm Marco Monteverde. Nilahad ni Marco ang kanyang kamay na tila formal na nagpapakilala. Sandaling natulala si Maya sa kamay nito at ngumiti. Ay Maya, tugon ng dalaga. Para tayo mga baliw. Sabay na nagtawanan ng dalawa at sa unang pagkakataon, natutunan nilang magkasundo. Kinabukasan, wala sa sariling nakangiti ang labi ni Marco habang nakatingin sa laptop. Sir, ayos lang kayo? Naputol ang mga bagay na iniisip ng binata nang marinig ang kanyang assistant. Oo naman, bakit hindi? Tugon nito saka umayos ng upo sa kanyang swivel chair. Maya-maya lang, sabay na napatingin ng dalawa sa pinto na bumukas ito. Ma, nandito na naman kayo. Sinasabi ko na nandito ka. Ngayon, I need your explanation. Sino ba talagang babaeng yun at bakit hinila mo siya kahapon ng gano'n na lang? Mariing napalunok si Marco na marinig ang sinabi ng kanyang ina. She's just a friend, ma. Alam mo namang malaking pagkakamali lang nangyari noon and I'm trying to fix it. Ako na bahala sa lahat. Kumunata noon ang nanay ni Marco. A friend? Kumalukip-kip ito at diretsyon tumingin sa binata na tila hindi naniniwala. Layuan mo babaeng yun anak. Huwag mong antayin na ako pang magpalayo sa inyo. Mariing napalunok si Marco. Hindi nito maintindihan kung bakit ganoon na lang ang nararamdaman niya. Kumirot ang kanyang puso ng isiping hindi na niya maaaring makita si Maya. Samantala, kasalukuyan nakahiga si Maya sa kanyang kama at nakatitig sa malayong kisame. Totoo ba lahat ang nangyari kahapon? Nagkiss ba talaga kami? Sambit ng dalaga sa sarili. Maya, stop! Pigilan mo kilig, hindi tama yan. Ngunit hindi napigil ng dalaga ang nararamdaman niya. Halos nagpagulong na ito sa ibabaw ng kanyang kama. Hanggang sa makalipas ng ilang minuto,
narinig niyang pagtunog ng kanyang telepono. Ha? Sino kaya tang tumatawag? Ani Maya. Hello? Magkita tayo. Marco? Bakit? Para saan? I just want to. Basta, gusto ko lang makabawi sa nagawa ko sa'yo. Yun lang. I will send the address. Pero teka! Bago pa man makasagot si Maya, agad nang ibinaba ng binata ang telepono. Ano na naman kayang problema nun? Nagkibit-balikat ang dalaga, ngunit kahit wala siyang sabihin, nababakas ang ngiti sa kanyang labi. Nang gabing yon, tumungo si Maya sa isang restaurant. Ang bongga naman ng restaurant na to, parang hindi ko afford to Sambit ni Maya. Sa kanyang paglalakad, nakita niya si Marco na nakaupo sa isang VIP area. Good evening po ma'am, kayo po si Miss Maya? Tanong ng isang waitress na nandoon. Opo, ako nga po. This way po ma'am. Mariing napalunok si Maya habang naglalakad. Ang mga tao ay nakasunod ang tingin sa kanya dahilan upang makaramdam siya ng hiya. Bakit mo ako pinapunta rito? Nakita mo ba kung paano ako tignan ng mga tao? Bulong ni Maya na sa wakas ay makarating siya sa lugar kung nasaan si Marco. It's okay. Ano naman pakialam natin sa kanila, hindi ba? Bakit ba iniisip mo pang ibang tao? Anyway, I invited you dahil gusto kong mas mapalapit sa'yo. Mapalapit sa akin? I mean, makausap ka na maayos na walang away. Pero ang sandaling yon ay napalitan ng katahimikan. Halos hindi rin nag-usap ang dalawa at hindi makatingin sa mata ng isa't isa. Ang awkward naman ito. Akala ko naman may sasabihin talaga siya sa akin. Pero bakit ang tahimik niya? Maya-maya lang, nagsimulan tumugtog ang isang mabagal na musika. Ang mga kasama nila sa restaurant ay nagsimulan tumayo at mabagal na sumayaw sa gitna ng dance floor. Should I ask her to dance? Bakit ba natotorpe ako sa harapan ng babaeng to at bakit pakiramdam ko? Hindi ako makapagsalita sa harap niya. Tumama ang tingin ni Marco sa dalaga at tila nagsimulang pumagal ang paligid. Wala sa sariling nilahat ni Marco ang kanyang kamay sa dalaga na tila nag-aayan sumayaw. Napakunot naman na noo si Maya. Shall we dance? Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ng dalaga saka tinanggap ang kamay ng binata. Sa gitna ng malaking dance floor, naroon ang dalawa, magkayakap at mabagal na sumasayaw. Maya, alam ko nagsimula tayo sa pagtatalo. Pero sa ngayon, gusto kong mag-umpisa tayo ulit. Bahagyang lumayo ang ulo ni Maya sa binata at tinignan ito ng diretsyo. Bakit mo sinasabi sa akin ng mga to, Marco? The truth is, hindi ako sigurado sa nararamdaman ko. Pero sa tingin ko, gusto na kita. Natulala si Maya sa sinabi ng binata. Ano? Paano nangyari yon? Hindi ko rin alam. Basta naramdaman ko na lang. Baka naman sinasabi mo lang yan dahil nalaman mong niloloko ka ng girlfriend mo. Alam mo Marco, hindi mo ako madadaan sa mga ganyan mo. Hindi ako. Agad na natahimik si Maya nang mabilis na ilapat ni Marco ang labi sa kanyang labi. Sa paglayo nito, nanatiling tulala ang dalaga. Do you believe me now? Baliw ka ba? Siguro nga baliw na ako. Pero yun ang totoo. Di ko rin alam kung saan nagsimula pero kasi naramdaman ko na lang bigla. Maya, I am not expecting any answer from you. But then, hayaan mo sana ako magustuhan ka. Nang gabing yun, tila na sa ulap ang mga paa ni Maya. Wala siyang ideya sa mga bagay at naguguluhan pa siya sa mga nangyayari. Kinabukasan, tulala ang mata ni Maya habang nagtitinda. Miss, magkano po ito? Miss! 300 na lang kuya. Tugon ni Maya. Sige, salamat. Maya-maya lang lumapit si Aling Ising sa dalaga. Maya, okay ka lang ba? Napansin ko kanina ka pantulala. Aling Ising, pasensya na po, may iniisip lang. Tungkol saan ba yan, iha? Tungkol ba doon sa gwapong lalaking may kursunada sa'yo? Oo. Ay sus, obvious naman na gusto ka talaga na lalaking kasama mo noong nakaraan. Mariing napalunok ang dalaga sa sinabi ng babae. Ngunit makalipas ang ilang oras, ang lahat ay napalingon sa kalsada nang dumating ang isang mamahaling sasakyan. Sino naman kaya to?
Nanlaki ang mga mata ni Maya na makita ang nanay ni Marco na bumaba mula sa kotse. Mrs. Monteverde? Sambitan dalaga sa sarili. Isang matalas sa tingin ang ginawa ng nanay ni Marco kay Maya. Can we talk? Walang nagawa ang dalaga kundi ang tumango. Sa loob ng isang coffee shop, tahimik na nakayuko ang dalaga habang hinihintay ang mga bagay na sasabihin ng nanay ni Marco. Maya ang pangalan mo, hindi ba? Opo. Tinignan si Maya ng babaeng nasa harapan niya mula ulo hanggang paa, saka tumaas ang kilay. Hindi ko alam kung anong nagustuhan ng anak ko sa'yo, pero sa tingin ko, nagkakamali lang siya. Ano pong ibig niyong sabihin? My son Marco is the only heir of our business. Hindi ako papayag na makakapangasawa lang siya na isang katulad mo. Asawa agad, ma'am. Hindi pa nga po nagpo-propose ang anak mo. At hindi na siya aabot doon. Layuan mong anak ko. Parang napanood ko na to sa mga pelikula. Mabilis sa kinuha ni Maya ang kanyang cellphone. Layuan mo si Marco at bibigyan kita ng pera. Get na po agad, ma'am. Buong ngiting sambit ni Maya na tila hindi nagdalawang isip. Samantala, tanghali nang nagising si Marco at kunot ang kanya noon na marinig ang tunog ng kanyang cellphone. Hello? Sir Marco, amamin niyo po, pinuntahan si Miss Maya. What? Agad na napatayo ang binata na marinig ang bagay na sinabi ng kanyang tauhan. Matapos ang tawag na yon, agad na naghanda si Marco pero sa paglingon niya, nakita niya si Trixie na pumasok sa kanyang opisina. Trixie, anong ginagawa mo rito? Marco, nandito ako para mag-sorry sa'yo. Mag-sorry? Yes, alam ko nagkamali ako and I cheated, pero hindi ibig sabihin nun na hindi kita minahal. Ano na naman bang kasinungalingan sinasabi mo, Trixie? Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Please, Marco, let me explain. Tell me, did he damp you kaya bumabalik ka sa akin ngayon? Mariing napalunok ang dalaga na marinig ang sinabi ni Marco. Napayuko siya at hindi makatingin ng diretsyo sa binata. Yes, nakipag-break siya sa akin. Impit na natawa ang binata. So, kaya nandito ka. And you're thinking na babalik ako sa'yo. Oo. I'm sorry, Marco. Naniniwala naman ako na it was just a mistake at handa kitang patawarin. Lumapit ang dalaga kay Marco at agad na hinawakan ng kamay nito. Please, magsimula tayo ulit. Mahigpit ang niyakap ni Trixie ang binata. Sandaling natulala naman si Marco sa ginawa nito. Pero matapos yun, marahan niyang inalis ang kamay ni Trixie. I'm sorry, Trixie. Pero hindi na kita mahal. Nanlaki ang mata ni Trixie. Bakit? Huwag mong sabihin na totoong pinagpalit mo na ako sa babaeng yun. Isang buntong hininga ang ginawa ng binata. Ay, oo, tama ka. I already fall for Maya. Hindi ko alam kung saan nagsimula pero ang alam ko lang, ibang nararamdaman ko sa kanya. Hindi tulad ng nararamdaman ko sa'yo noon. This time, it's deep. Natulala si Trixie sa pinagtapat ni Marco. Trixie, sa tingin ko hindi na talaga tayo para sa isa't isa. I am hoping na makita mo na talaga ang hinahanap mo lalaki. Matapos sa mga salitang yon, agad na tumakbo si Marco palabas ng kanyang opisina. Naiwan naman si Trixie na umiiyak. Sa pagdating ni Marco sa restaurant kung saan nag-usap si Maya at kanyang ina, agad siyang kinabahan na makita niya si Maya na mag-isa. Maya! Sigaw ni Marco at agad na lumapit sa dalaga. Marco! What happened? Nakipagkita sa'yo si Mommy. Anong sabi niya? Ha? Paano mo nalaman? Just tell me, Maya. May sinabi ba siya sa'yo? Sumandal si Maya sa kanyang inuupuan saka napabuntong hininga. Alam mo yung mami mo drawing. Hindi naman ako binigyan ng pera. Ha? Anong ibig mo sabihin? Sabi niya kasi bibigyan niya ako ng pera sa oras na layuan kita. At sabi ko, sige. Tapos tumayo na lang siya at umalis. Sinabi mo yun. So pinagpalit mo ako sa pera? Ano ka ba, Marco? Kilala mo naman ako, hindi ba? Pero... Isang malaking ngiti ang ginawa ni Maya, saka tumayo at lumapit sa binata. Nagbibiro lang ako. Yes, sinabi kong kukunin ko yung pera. Pero kahit bayaran pa niya ako, hindi ako lalayo sa'yo because... Because? Kasi
Mahal kita. Natulala ang binata sa sinabi ni Maya. Sandali ito natahimik hanggang sa narinig ang mga hiyawan ng tao sa paligid. Hanggang sa unti-unti siya napangiti. I love you too. Sa tanang buhay ng dalawa, ngayon lang sila nakaramdam ng ganitong saya. Mahigpitan niyakap ni Marco si Maya at halos hindi na niya bitiwan ng dalaga, sabay sa palakpak ng mga tao sa paligid. Samantala, nakapalumbaba si Mrs. Monteverde habang nakatingin sa litrato ng kanilang pamilya. Kakaibang babaeng yon. Pinapaalala niya sa akin na matandang yon. Isang buntong hininga ang ginawa niya saka humalikip-kip. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi ko magawang magalit sa babaeng si Maya. Ano bang meron siya? Mrs. Monteverde, pinatatawag niyo raw ako. Tanong ng assistant ang babae. Magsagawa ka ulit ang investigasyon tungkol sa babaeng si Maya, simula sa kanyang pagkabata. Utos ng babae. Oo, pwede ko po bang malaman kung bakit, ma'am? I just need to know her details dahil may naalala ko sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, pwedeng related ang dalawang iyon. Kinabukasan, nagdesisyong magkita sina Maya at Marco sa isang park. Itong unang date nila bilang magkarelasyon. Bakit dito mo gustong makapag-date? Ayaw mo ba sa Paris or mamahaling restaurant? Tanong ni Marco habang nakalingon sa paligid. Grabe naman sa Paris. Nope, gusto ko maging simpleng tao lang tayo. Simpleng relasyon at simpleng date. Isang matamis ang ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng babaeng walang luho. Ganun ba? I'm sorry kung akala ko material things will make you happy. Isa na rin yun. Pero memories talaga ang magpapasaya sa akin. Sa totoo lang, dahil masyado akong abala sa palengke, nalimutan ko na rin kung paano maging masaya. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Maya saka ngumiti sa dalaga. Don't worry, from now on, kasama mo na akong bumuo ng memories. Tumama ang tingin ng dalawa sa isa't isa. Tanging tibok ng puso nilang dalawa ang kanilang naririnig. Thank you, Marco. Thank you kasi dumating ka sa buhay ko. Saad ni Maya sa binata. No, Maya. Thank you dahil ikaw ang nagbabago sa pananaw ko sa buhay. Ngumiti ang dalawa sa isa't isa. Hanggang sa maya-maya lang, isang bagay ang naisip ng dalaga. Alam ko na, samahan mo at ipapakilala kita sa lola ko. Sa lola mo? Yap. Sumakay ang dalawa sa kotse ni Marco. Kunutan noon ni Marco nang pinahinto ni Maya ang kotse sa isang malawak na lugar. Nasaan tayo? Tanong ng binata. Nasa sementeryo. Gusto kong bisitahin si Lola. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakakabisita sa kanya eh. Sunod-sunod na paliwanag ni Maya. Ganun ba? Sige, let's go. Tugon naman ng binata. Magkahawak ang kamay na lumakad ang dalawa patungo sa puntod. Hindi naman mapigilan ng dalaga ang mapait na ngiting sumisilay sa kanyang labi. Hello po Lola, kumusta? Pasensya ka na't ngayon lang ulit ako nakabisita ha. Panimulang wika ni Maya na makatayo sila sa harapan ng puntod na matanda. Good morning po. Ako si Marco, ang boyfriend ni Maya. Pagpapakilala naman ng binata. Tumingin ang dalawa sa isa't isa at impit na natawa. Saka umupo ang mga ito sa tabi ng lapida. Alam mo ba, simula nang mawala nanay at tatay ko, si Lola na nag-alaga sa akin. Siya nagturo sa akin kung paano maghabi ng tela. Kumunot ang noon ni Marco na marinig ang bagay na yon. Marunong ka maghabi? Tanong ng binata. Tumango si Maya saka matipid na tumugon. Oo, bata pa lang ako, tinuturuan ako ni Lola. Alam mo ba, ang lola ko ang isa sa magagaling na mga hobby sa lugar namin. Madalas siyang kuning supplier ng malalaking kumpanya. Pero namawala siya. Hindi na rin ako nakarinig ng mga offer mula sa mga yun. Ewan ko ba? Baka wala silang tiwala sa mga gawa ko dahil hindi naman ako si Lola. Sunod-sunod na pagkuwento ng dalaga sa kanya nobyo. Samantala, tulala at naguguluhan naman si Marco habang seryosong nakikinig kay Maya. Ang mga bagay na sinasabi niya, hindi kaya? Bulong sa isip ng binata. Maya, sabihin mo, galing ka ba sa Bulacan? Oo, doon kami nakatira ni Lola.
pero lumipat na ako dito sa Maynila. Napasingap ang binata. Tila nag-uugnay-ugnay ang mga bagay sa kanyang isip. Ngunit sa mga oras na yon, alam niya sa sarili na natagpuanan niya ang kanyang hinahanap. Tumingin si Marco sa langit at napailing dahil sa mapaglarong tadhana. Tignan mo nga naman. Di ko akalain na pagtatagpuin talaga tayo. It was really unexpected. Natatawang sambit ng binata. Ha? Anong ibig mo sabihin? I mean, I am unexpectedly yours from the start. Umiling na tugon ni Marco sa dalagang hanggang ngayon ay wala pa ring ideya. Maya-maya lang, lumingon ang binata sa punto na matanda. Lola, alam kong ikaw ang gumawa ng paraan para magtagpo kami ng apo mo. Huwag po kayo mag-alala. Alagaan ko siya at hindi ko siya sasaktan. Wika ni Marco sa harapan ng puntod. Ano ba sinasabi mo dyan, Marco? Nagtatakang tanong naman ni Maya. Hinawakan ni Marco ang kamay ng dalaga, saka nagbigay ng matamis na ngiti. Ipapaliwanag ko na lang sa iyo lahat once I confirm everything, Maya. Confirmed ang ano? Mabilis ang niyakap ni Marco ang dalaga, dahilan upang lalo itong mabalot ang pagtataka. I finally found you at ngayon natagpuan na kita. Hindi ko hayaan na ilayo ka muli sa akin. Sambit ang binata habang mahigpit ang pagkakayakap sa dalaga. Nang gabing yun, agad na tumungo si Marco sa kanyang silid at hinanap ang biniling underwear noon sa tindahan ni Maya. Kung hindi ako nagkakamali, mayroong burda magawa ng pamilya nila. Mahinang bulong ni Marco sa sarili. Sa pagbukas niya ng drawer, nakita niya ang bagay na hinahanap at agad yung kinuha. Tama ako, nandito nga ang burda. Kaya pala na mahawakan kong tela na to, pamilyar siya sa akin. Siya nga ang taong matagal ko nang hinahanap. Nang mga oras na yon, tuluyan na kumpirma ng binata na si Maya ang mga habi na hinahanap ng kanilang pamilya. Sa pagsapit ng umaga, nagising ang binata nang marinig ang pagtawag ng kanyang ina mula sa living room ng kanyang kondo. Ma, ano ginagawa niyo rito? Walang ganang tanong ni Marco na makita ang kanyang ina sa living room. Marco, we need to talk. This is about Maya. I know. Kailan mo pa nalaman? Sabihin mo, kaya mo ba niligawan ng babaeng yun dahil siyang apo na matandang babae na matagal na nating hinahanap? Isang matalas sa tingin ang ginawa ni Marco. Hindi ganun, ma. Wala rin ako ideya na siyang anak na matanda. Tugon ni Marco. Umupo siya sa sofa sa kahinagod ang sentido. It was really unexpected na pinagtagpo kami ng ganito. Anya, saka ngumiti. Lumapit ang kanyang ina sa kanyang kinaroroonan, saka hinawakan ng kanyang balikat. If that's so, mas panatag ako na siya nagugustuhan mo. I'm sure magiging maayos ang business natin. Muling tinapunan ng matalas sa tingin ng binata ang kanyang ina. Business? Yung pa rin ang iniisip mo, ma. Ang nararamdaman ko para sa kanya hindi dahil sa business. I love her because I love her. I'm so sorry, son. I'm sorry kung nangingialam ako sa pag-ibig mo sa babaeng yon. Ayoko lang na mapunta sa maling kamay ang ating kumpanya. Pero wala kayong karapatang husgahan siya dahil sa hindi siya mayaman, ma. Inis sa tugon ni Marco sa kanyang ina. Yumuko ang kanyang ina at hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang anak. I'm sorry. Sa kabilang banda, halos umuhuni at sumasayaw si Maya habang nag-aayos ang kanyang tindahan. Aba, iha, mukhang magandang gising natin ah. Pagbati sa kanya ni Aling Ising. Medyo lang po, Aling Ising. Mukhang may love life ka na ah. Kayo na ba na lalaking mayaman na yon? Panunokso pa nito. Napakamot na lang ng ulo si Maya at nahihiyang humarap sa babae. Opo. Ay sinasabi ko na nga ba. Alam mo nung una ko kayo nakita, alam ko na agad kung saan patungo yung relasyon nyo. Nung una parang nag-aaway pa kayo. Ngayon tignan mo, hindi ba? Natutuwan sambit ng babae. Oo nga po. Maya-maya lang, ang lahat ay napalingon na may dumating na kotse. Oh, iyan na yata yung sundo mo. Huwi ka ni Aling Asing. Kumunot na noon ni Maya na makita ang mga nakaitim na lalaking lumabas mula sa kotse. Miss Maya, sumama po kayo sa amin. Gusto ko yung makausap ni Mrs. Monteverde.
Ano na naman kailangan ng babaeng witch na yun? Kamot ulon sambit ni Maya. Sa paglabas niya ng palengke, nakita niya nanay ni Marco na nakatayo hindi kalayuan sa kotse. Ano pong ginagawa niyo rito? Diretsong tanong ng dalaga. Nandito ako hindi para makipagtalo sa'yo. I'm here to say story. Story? Yes. Alam kong mali ang inasal ko noong nakaraang araw kaya gusto ko sanang humingi ng tawad. Sinserong sambit ng babae. Ano po nangyari? Hinipan ba kayo ng hangin at nagsusorry kayo? Hinawakan ng babae ang kamay ni Maya saka nagbigay ng matamis ang ngiti. Sumama ka sa akin para malaman mong nagsasabi ako ng totoo. Bakit po? Saan niyo ako dadalhin? Baka kung anong gawin niyo sa akin ha? Impit na natawa nanay ni Marco at mahinang pinitik sa noo ang dalaga. Alam mo ikaw, kasing tigas ang ulo mong ulo ng anak ko. Bagay nga kayong dalawa. Muling natawa ang babae dahil tila nagkaroon siya ng panibagong anak. Walang nagawa si Maya kundi ang sumama sa babae. Ilang oras silang nasa biyahe hanggang sa sumapit ang gabi. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang malawak na hanging garden na napapaligiran ng maraming fairy lights. Nasaan po tayo? Tanong ni Maya habang nakasilip sa bintana. Sa paginto ng kotse, lalong nabalot ang pagtataka ang dalaga. We're here. Anunsyo ng driver. Nakasunod ang mga mata ni Maya na lumabas sa kotse ang nanay ni Marco. Sa kanyang paglabas, nanlaki ang kanyang mga mata na makita magandang paligid na puno ng mga bulaklak. Welcome to the family, Maya. Natahimik ang dalaga at nanatiling tulala sa mga bagay na nangyayari. Hanggang sa isang waitress ang lumapit sa kanya. Ma'am, this way po. Sambit ng waitress. Sumunod ang dalaga sa babae at nagsimulan lumakad sa pasilyong napapaligiran ng maraming bulaklak. Hanggang dito ko na lang po kayo masasamahan, ma'am. Sa pagalis ng waitress, nagsimulan lumakad si Maya patungo sa gitna ng hardin kung saan tanging fairy lights lang ang nagsisilbing ilaw sa paligid. Marco? Mahinang sambit ng dalaga na makitang isang lalaking nakatalikod at nakatayo sa gitna. Sa pagharap nito, isang matamis ang ngiti ang ibinigay ni Marco. Hi. Sambit ng binata habang may hawak na bulaklak. For you. Tinanggap ni Maya ang bulaklak at agad na napangiti. Ramdam niyang mabilis sa tibok ng kanyang puso habang tinitignan ang guwapong mukha ng binata. Hi. Tugon ni Maya na tila nahihiya. Nagulat ka ba? Sorry, hindi ko nasabi sa itong pakulo ko. Natatawang sambit ni Marco. Oo, nasyak ako at kakunsyaba mo pa yung nanay mo. Akala ko pa naman o-offeran ulit ako ng malaking halaga eh. Natatawang wika ng dalaga. Well, sorry to disappoint you, pero hindi si Mami ang mag-o-offer sa iyo ngayon. Ha? Anong ibig mo sabihin? Sa mga sandaling yon, unti-unting lumuhod si Marco sa harapan ng dalaga. Nanlaki naman sa gulat ang mata ni Maya. Hoy, anong ginagawa mo? Gulat na wika ng dalaga. Maya San Pedro, alam kong hindi pa kita lubos sa kilala. Wala akong pakialam kung ano o sino ka, kung ano nakaraan mo o kung sino nakasama mo. Ang mahalaga, aalamin ko ang lahat ng yon habang kasama kita at handa akong tanggapin ang lahat sa'yo. Sinabi ko sa'yo mahal kita. That's forever. Hindi yun magbabago. Isang maliit na kahon ang kinuha ni Marco mula sa kanyang bulsa. Lumuha naman ang dalaga na makita ito. Marco, seryoso ba to? Baka nananaginip lang ako. Nauutal na sambit ang dalaga dahil sa luha ng mata niya. Yes, I'm serious. Maya, I want to spend the rest of my life with you. Will you be my wife? Napatakip si Maya ng kanyang labi at sandaling hindi nakatugon. Ngunit makalipas na ilang sandali, marahan tumango ang dalaga sa kanilhad ang kanyang kamay. Yes, handa na ako makasama ka habang buhay at sa araw na magkasama na tayo, handa akong tanggapin ang lahat ng tungkol sa iyo. Sambit ng dalaga saka pinahiran ang kanyang luha. Nilagay ni Marco ang singsing sa daliri ni Maya saka tumayo. I love you, Maya. Mahal din kita, Marco. Dahan-dahan lumapit ang mukha ng dalawa sa isa't isa
sa katuluyan naglapat ng kanilang mga labi. Sa pagkakataong ito, isang mainit na halik ang namagitan sa dalawa. Nabalot ang tuwa ang kanilang puso at tila ayaw nang matapos ang gabing yun. Mabilis na lumipas ang ilang buwan ng kanilang relasyon. Kung minsan ay may tampuhan, ngunit madalas ay madali nila itong naaayos. Hanggang sa dumating ang araw 1 linggo bago ang kanilang kasal. Lola, ikakasal na po ako. Nakangiting sambit ni Maya sa puntod ng kanyang lola. Sana nakita niyo ako ngayon. Alam ko magiging masaya ang lola mo, Maya. Mabilis na napalingon si Maya na marinig ang tinig ni Marco. Anong ginagawa mo rito? Nagtataka niyang tanong. Ang totoo, bibisita lang din sana ako sa kanya, pero hindi ko akalain na nandito ka rin pala. Wika ni Marco saka lumakad at lumapit sa dalaga. Lola, thank you po at pinagtagpo niyo kami ng apo niyo. Ang totoo, matagal ko na kayong hinahanap at hindi ko akalaing ang apo mo ang mahahanap ko. Salamat po. Anong ibig mong sabihin, Marco? Tumingin ang binata sa dalaga saka hinawakan ng kamay nito. Maya, ilang taon na nakalipas, meron kaming supplier ng tela na naging galing sa bayan niyo. Pero hindi namin alam kung ano nangyari sa kanila dahil bigla na lang sila nawala. Sila ang may pinaka-quality na telang meron kami. Kaya ganoon na lang ang panghihinayang namin na mawala sila. So we decided to look for them. Pero ngayon ko lang nalaman na wala na palang matanda. But then I met you at nalaman kong ikaw palang apo niya. Kung ganon, hindi aksidente ang pagtatagpo natin? Yes. I call this destiny at ikaw ang babaeng nakatadhana sa akin. Sunod-sunod na paliwanag ng binata. Marco, Thank you for coming into my life, Maya. mahigpitan niyakap ni Marco ang dalaga saka lumingon sa puntod ng matanda. Lola, pasensya ka na ha. Kukunin ko na muna ang apo niyo. Pero promise, alagaan ko siya mabuti at mamahalin ko siya buong buhay ko. Sambit ni Marco na nagpaluha sa dalaga. Thank you, Marco. Naluluhan sambit ang dalaga. Sa araw ng kasal, marahan lumalakad si Maya sa pulang carpet na patungo sa kinaroroonan ni Marco. Tumingin siya sa paligid at nakita niya mga kasama sa palengke. Ang mga taong matagal niyang nakasama noon, lalong-lalo na si Aling Asing. Napakaganda mo talaga, Maya! Sigaw ni Aling Asing na nadala sa excitement dahilan upang suwayin siya na mga kasama dahil sa malakas na sigaw. Sa muling paglingon ng dalaga, nakita niya si Trixie na nakaupo at nakatingin din sa kanya. Anong ginagawa ng babaeng to rito? Imbitado pala siya. Bulong na sambit ang dalaga. Pero mukhang masaya naman na si Trixie kasama bago niya nobyo. Muling wika ng dalaga dahilan upang mapangiti ang kanyang labi. Nakita niyang pagsandal ni Trixie sa kasama lalaki. Masaya ako para sa'yo kahit na hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na magkausap kahit na papano. Wika ng dalaga sa sarili. Diretsyon tumingin si Maya sa altar kung saan naroon si Marco, naghihintay sa kanyang pagdating. Hindi ko akalain na darating ang araw na maglalakad ako sa simbahan habang naghihintay ang lalaking mapapangasawa ko. Napakasarap pala sa pakiramdam nito. Nang makalapit si Maya sa harapan ni Marco, nagsimulan tumulo ang kanyang luha. I can't believe na nandito na tayo. Panimulang wika ni Marco. Ako rin, hindi ko akalain na ikakasal ako. Panaginip lang ba to? Umiiyak na sambit ni Maya. Marahang pinahira ni Marco ang pisngi ni Maya. No, this is not a dream. Totoo to. Totoong kasal na ito at ang nararamdaman natin sa isa't isa. I love you, Maya. I love you too, Marco. Sa pagharap ng dalawa sa altar, nagsimula ang seremonya ng kasal. I now pronounce you husband and wife. Matapos sabihin ng mga salitang yun, nagsimulang maghiyawan ng mga tao sa paligid. Kiss! Kantsaw ng mga nanonood. Marahang tinaas si Marco ang belo ni Maya, saka ngumiti ang dalawa sa isa't isa. Unti-unting nilapit ni Marco ang kanyang mukha sa dalaga, saka mainit na nilapat ang kanyang labi. Naghiyawan naman ang mga tao sa paligid. 5 taon na lumipas.
Mami, ano po ba itong nasa damit ko? Bakit parang lahat ng damit ko may ganitong borda? Sambit ang batang si Angela sa kanyang nanay na si Maya. Trademark na ni Mami ang bordang yan, anak. Ito rin ang reason bakit kami nagkakilala ng daddy mo. Paliwanag ni Maya sa anak niyang babae. Po? Ano pong connect nito sa inyo ni Daddy? Nilapat ni Maya ang kanyang kamay sa ulo ng bata, saka marahang ginulo ang buhok nito. Naku anak, mahabang kwento. Tara na nga't malapit ang dumating ang daddy mo. Muling tugon ng dalaga sa batang babae. Ngunit sa pagtayo ni Maya, naramdaman niya ang pagsikip ng kanyang tiyan. Sa kasalukuyan, 9 na buwan na siyang buntis sa pangalawang anak nila ni Marco. Mami, okay lang po kayo? Nag-aalalang wika ng bata. Okay lang anak. Maya, ano nangyari? Nag-aalalang sambit ni Marco na noon ay kadarating lang. Marco, manganganak na yata ako. Saad ni Maya. Nagulat si Marco dahil sa narinig. Sandali, bubuhatin kita. Agad na nagmadali ang lalaki at tumungo sa ospital. Halos hindi mabilang ang pabalik-balik na paglalakad ni Marco sa labas ng operating room hanggang sa makalipas ang ilang minuto. It's a baby boy. Anunsyo ng doktor na nagbigay ng ngiti sa mga labi ni Marco at kanyang ina. Para kay Marco, isang perpektong buhay ang nararanasan niya ngayon kasama babaeng pinakamamahal niya. Dinala si Maya sa private room at doon ay nagpahinga. Umupo naman si Marco sa tabi ng kanyang asawa. Kumusta si baby? Okay ba siya? Nag-aalalang tanong ni Maya sa asawa. Okay siya, he's safe. Ikaw ang dapat magpahinga, Maya. Nakangiting sambit ni Marco. Ikaw din, Marco. Alam ko nag-alala ka sa akin. Hinalikan ni Marco ang noo ni Maya sa kanapang ngiti. Thank you for giving me 2 beautiful angels. Sambit ng lalaki na labis na nagpapasalamat. I love you. Sa huli, magkasamang hinarap ni na Marco at Maya ang buhay mag-asawa. Dagdag pa sa pamilya nila ang 2 bata na nagbigay ng dahilan para ipagpatuloy ang buhay. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!